Sa loob ng maraming taon, kilala si Nico Antonio bilang isang tahimik ngunit mahusay na aktor. Isang pamilyar na mukha sa mga pelikula at teleserye na kadalasang gumanap sa mga karakter na makatotohanan, komplikado at makabuluhan. Ngunit kamakailan, isang bagong titulo ang idinagdag sa kanyang pangalan, Abogado. Ang kanyang pagkapasa sa 2025 bar examinations ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi patunay rin ng disiplina at determinasyong bihirang makita sa mundo ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents kwento ng tagumpay ni attorney Nico Antonio. Family, Early Influences, and Education. Ang actor, comedian, producer, singer, at ngayon ay lawyer na si Jericho Alonso Antonio na mas kilala bilang Nico Antonio ay ipinanganak sa isang pamilyang malalim ang ugat sa pelikula at profesionalismo. Siya ang panganay sa apat na magkakapatid ni na Reynerio Antonio at attorney Georgie Alonso. Ang kanyang ina ay isang respetadong film producer at abogado, at ang utak sa likod ng Quantum Films, ang production company na naghatid ng ilan sa mga pinakamaimpluwensyang pelikulang Pilipino, gaya ng Ang Babae sa Septic Tank, English Only Please, at ng famous award-winning horror movie na Espantajo. Sa katunayan, si Nico mismo ay CEO ng Quantum Films. Bilang anak ng isang producer, natural na naging bahagi ng kabataan ni Nico ang set ng pelikula. Ngunit kasabay nito, nasaksihan rin niya ang disiplina at intelektual na hirap ng pagiging abogado sa katauhan ng kanyang ina. Sa murang edad pa lamang, malinaw na sa kanya na ang tagumpay, sa sining man o sa batas, ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. Sa halip na umasa sa pangalan ng pamilya, pinili niyang paghusayan ang kanyang craft at patunayan ang sarili sa sariling kakayahan. Education. Bago tuluyang yakapin ang pag-arte, nagtapos si Nico ng European Studies sa Ateneo de Manila University, isang kursong humubog sa kanyang kritikal na pag-iisip at malalim na pag-unawa sa lipunan, politika at kultura. Kasunod nito, pinili niyang sundan ang yapak ng kanyang ina sa larangan ng batas. Nag-aral si Nico sa San Beda College of Law bago tuluyang makumpleto ang kanyang law degree noong 2014 sa San Sebastian College, Recoletos de Manila bilang isang working student. Bagamat matagal na siyang graduate ng law school, inamin ni Nico sa ilang panayam na kinailangan niyang isantabi muna ang bar exam sa trabaho at personal na responsibilidad, lalo na sa binuong pamilya. Ikinasal siya kay Angel Garces noong October 10, 2010, at biniyayaan silang dalawang anak na lalaki. Si Josiah, ipinanganak noong 2012, at si Jacob, ipinanganak noong 2017. Life in Showbiz. Hindi dumaan si Nico sa typical na instant stardom. Sa halip, nagsimula siya sa maliliit at supporting role sa pelikula at telebisyon, hanggang sa makilala bilang isang aktor na may kakayahang magbigay buhay sa mga ordinaryo ngunit makabuluhang karakter. Naging bahagi rin si Nico ng dating grupong Voice Boys, kung saan ipakita niya ang kanyang interes sa musika at performance. Kalaunan, mas tumatag ang kanyang pangalan sa industriya sa pamamagitan ng mga independent films at seryeng may lalim at panlipunang saysay. Dahil sa madalas niyang pagganap bilang mga bakla sa mga pelikula at teleserye, inamin ni Nico na sanay na siyang asahan ng mga tao na siya ay kabilang sa LGBTQIA+ community. Sa paglipas ng mga taon, naging bahagi si Nico ng mga pelikulang kinilala, hindi lamang sa entertainment value, kundi pati sa lalim ng mensahe. Lumawak din ang karera ni Nico sa international projects. Sa kanyang husay sa pag-arte, si Nico ay kinilala sa maraming pagkakataon. Isa sa mga natatanging pagkilala ay noong 2018 sa Cine Filipino Film Festival, kung saan siya ang Best Supporting Actor para sa kanyang pagganap sa pelikulang Delia and Sammy. Noong 2021 Metro Manila Film Festival, muli siyang pinarangalan ng katulad na award para sa kanyang papel bilang isang bakla sa pelikulang Big Night. Kabilang sa pelikulang kinatampukan ni Nico ay Balota at Lolo and the Kid noong 2024. Lumabas din siya sa mga malalaking proyekto sa telebisyon. Ilan pa sa recent TV projects niya ay Mommy Dearest at Sins of the Father noong nakaraang taon. At sa Metro Manila Film Festival 2025, kabilang si Nico sa cast ng Anne Mary, kung saan gumanap siya bilang abogado. At may cameo role din siya bilang guard sa Bar Boys After School na tungkol sa lawyers at law students. Becoming a lawyer. Sa matagumpay na karera ni Nico sa showbiz, isang pangarap ang hindi niya kailanman nakalimutang sukuan, ang maging abogado.
Bagamat kilala na sa harap ng kamera, nagpursigi siya academically. Mula sa papel na ginampanan niya bilang abogado sa mga proyekto, ngayon ay isa na siyang ganap na abogado matapos pumasa sa 2025 bar examinations. Kasama si Nico sa 5,594 bar passers mula sa 11,420 examinees ng 2025 bar examinations matapos lumabas ang resulta noong January 7. Ito ang unang beses na kumuha siya ng bar exam. Sa panibagong achievement na ito ni Nico, lubos ang pagmamalaki ng kanyang ina, tulad niya at ng kanyang dalawang kapatid. Ipinagdiwang ni Attorney Georgie ang tagumpay ni Nico sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang Instagram, ilang oras matapos lumabas ang resulta. Sinabi niya na hindi niya inakalang darating ang araw na yun. Bagamat nagtapos daw si Nico ng law school noong 2014, hindi niya agad kinuha ang bar exams dahil abala siya sa sunod-sunod na TV at movie projects at kailangan ding maglaan ng oras para sa pamilya. Ayon kay Georgie, naalala niya kung paano ipinagbigay alam sa kanya ni Nico ang balak niyang kumuha ng bar exams at humingi ng basbas. Lubos naman siyang sumuporta kasama ang asawa at kapatid ni Nico. Habang nagre-review at naghahanda para sa bar, kasama niya ang pagtatrabaho sa soap at film projects. Ayon kay Georgie, ilang araw matapos ang unang 2 araw ng bar exam, kailangan pa rin mag-shoot ni Nico para sa MMFF film Anne Mary upang matapos ito sa takdang oras. Dahil sa tagumpay na ito, masaya niyang ibinahagi na isa na siyang ina ng 3 abogado. Ipinahayag din ni Attorney Georgie ang pasasalamat sa Diyos sa kabutihan na ibinigay sa kanya at sa kanyang mga anak. Dagdag pa niya, ang kanyang baby na ipinanganak matapos kumuha ng final exams sa Economics 151 noong 1983 upang makapasok sa law school ay ngayon ganap ng abogado. Tunay na ang pagpasa ni Nico sa bar exam sa unang take ay isang pangarap na mahigit 1 dekada niyang pinaghahandaan. Kaugnay nito sa isang panayam, inamin niya na bago lumabas ang resulta ay puno siya ng kaba at pangamba. Di nga raw niya kasi alam kung papasa o hindi, pero natili siyang positibo. Na lumabas ang balita na siya ay pumasa, labi siyang nagulat at sinabi ni Nico na napaka-surreal ng karanasang yun. Noong araw ng announcement, kwento ni Nico, naglaan siya ng oras sa simbahan upang manalangin habang sabay na minomonitor ang live stream ng Supreme Court of the Philippines para sa listahan ng mga bar passers. Nang makita niya ang kanyang pangalan, hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan. Ibinahagi niya ang sandali sa kanyang asawa at agad din niyang tinawagan ang kanyang ina. Inamin din ni Nico na bagamat matagal na siyang tapos ng law school, hindi pa siya ganap na handa noon upang kuhanin ang bar exam. Humingi raw siya ng mga palatandaan sa Diyos kung anong direksyon ang kanyang tatahakin na makatagpo niya ang award-winning director na si Loris Guillen sa isang workshop. Balik tanaw ni Nico, tinanong siya ni Direk ng tuwiran kung ano bang gusto niyang mangyari sa buhay niya, ang maging aktor o abogado. Nang sumagot si Nico ng gusto niya, pareho, mariin daw siyang sinabihan ni Direk na hindi niya pwedeng pagsabayin at kailangan may piliin siya. Sa puntong iyon, pinili ni Nico na ituon muna ang pansin sa pagiging aktor. Dumami ang trabaho para sa kanya bilang isang reliable na character actor at dumating din ang hit TV series na On the Wings of Love na nagbukas ng maraming oportunidad. Para kay Nico, ito ang palatandaan na hinihintay niya kaya pinili niyang maging aktor muna. Ngunit muling dumating ang palatandaan noong 2023 nang makita niya ang isang 68 years old na babae na pumasa sa bar sa unang take. Dito raw naisip ni Nico kung kaya ng babae. Kaya niya rin. Sa basbas ng kanyang asawa at ina, nagbalik si Nico sa paaralan at nagsimulang maghanda para sa bar exam. Bumalik siya sa San Sebastian College at personal na humingi ng pahintulot sa dean upang mag-re-enroll at mag-aral kasama ang mga kaklase dahil gusto niyang maramdaman ang pressure at mas seryosong maghanda. Si Nico ang isa na sa lumalaking bilang ng mga celebrities na pumasa sa bar. Aminado siya na may konting inggit siya noon habang nanonood ng balita tungkol sa kanila. Ngunit sinabi niyang ang tagumpay ay hindi pwedeng makamit ng mag-isa. Kailangan ng suporta mula sa pamilya at mga mahal sa buhay. Ngayon, handa na si Nico para sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Bukod sa 2 malaking proyekto na naka-line up para sa kanya, isang TV series at isang indie movie, nasasabik na raw siya na mag-swear in at opisyal na mailagay ang prefix na attorney bago ang kanyang pangalan. Nagbahagi rin si Nico ng payo para sa mga susunod na kukuha ng bar exam. Ayon sa kanya, mahalagang huwag sumuko at patuloy na magsumikap. Ibinahagi niya na hindi lamang sa bar exam siya nakaranas ng pagkabigo, kundi sa iba pang aspeto ng kanyang buhay ay marami na rin siyang beses na nabigo. Ngunit sa kabila nito, patuloy siya nagsusumikap at bumabangon. Anya, maaaring malungkot o umiyak ang isang tao sa kasalukuyan, ngunit sa susunod na araw, mahalagang muling magpakatatag at ituloy ang laban. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment.
For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!